Ngayon nga kapatid na nakabalik na nga itong Assassin meta dito nga sa MLBB, manunumbalik na nga rin ba itong Prime na H2O sa pagkakataon na ito, lalo na't kapag makakagamit nga itong si H2 ng kanyang Ling. Ngunit dito na lamang sa MDL magpapakitang gilas, kasing lakas na nga ba ni H2 itong si Sekis mag-Ling. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin na ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan itong ang Assassin meta. Dito nga yan sa MLBB na kung saan finally sa kinahaba-haba nga ng panahon ng mga tank jungler kapatid ay manunumbalik na nga yung pabilisang pumindot dito nga yan sa MPL at maging sa iba pa ngang mga international tournament ng MLBB na kung saan official na ngang nagbabalik itong Assassin meta na atin na ngang napanood dito nga sa Grand Finals ng MSC 2024. Nag-Assassin duel kasi ito ngang si Kyle TC at pati na rin ito ngang si Sekis kapatid na kung saan parehas malupit nga ang dalawang core na yan. Kumbaga malagpagan nga sila at pabilisan ng kamay. At ang nanaig nga rito kapatid ay itong pambato ng Malaysia at nakakuha ng kampyonato dito sa MSC 2024. Pero kitang kita natin kapatid na nakakapalag na nga ngayon itong Assassin meta, hindi kagaya noong mga nakalipas na season na kung saan kapag gumamit ka nga ng Assassin kapatid at tank jungler nga ang iyong kalaban, abay luging-lugi ka na nga sa pagkakataon na ito dahil syempre auto-invade nga ang mangyayari dyan. Ngayon kasi kapatid ay mas pinataas nga ni Munton ang damage ng mga hero na dumidepensa nga sa kanilang buff para iwas invade nga kapatid kapag assassin nga ang pinili ng isang koponan. Kaya naman kahit nga mag-assassin jungler ka nga kapatid ay hindi ka basta-basta mai-invade dahil tunay na pinalakas nga ni Munton itong Assassin meta bago nga yan mag-MSC 2024 dahil alam naman talaga natin kapatid na ang patch na yan ay para nga dito kila Kyrie at sa bansang Indonesia, pero nabigo nga sila at hindi nga sila nakakuha ng kampyonato. Kumbaga kahit dinenggin na nga ni Munton ang hiling ng kanilang coaching staff kapatid na ibalik na nga itong Assassin meta, abay maaga pa nga nagpaalam itong kupunan ng Onyx Indo. Sa madaling salita kapatid, ang Pinas at Malaysia nga kapatid ang unang mga kupunan na nakapag-adjust dito nga sa meta. Idagdag mo pa nga dito ito ngang si MP The King na may kupunan na si Yusun. Malagbagan din talaga kapag gumamit nga ng Assassin meta. Kaya ngayon nagbabalik na nga itong Assassin meta kapatid. Aasahan nga natin itong si H2O na magbabalik na rin ang kanyang lupet dito nga sa paglalaro sa MPL. Oo, wala si H2 sa MPL ngayon. Siya nga kapatid ay maglalaro sa MDL lamang ng Smart Omega. Pero hindi ibig sabihin kapatid na nanghina ka na nga o hindi na nga effective ang iyong ipinapakita kapag inilagay ka nga dito sa MDL. Sadyang may mga factors lang talaga na dapat mo ngang i-improve bilang isang pro player. Kaya hindi naman siguro kahihiyan na ang isang MPL pro player ay mapupunta na lamang dito nga sa MDL, which is ganito nga ang mangyayari dito kay H2 dahil syempre alam talaga natin kapatid na nung mga nakaraang season ay hindi nga nakasabay itong si H2 dahil tank jungler ngayon, samantalang noong MPL Season 6, Season
7 hanggang season 8 nga kapatid, assassin meta nga ang mga oras na yan. Kaya hirap nga ang mga kalaban ng NXP dito kay H2 dahil kung atin ding matatandaan kapatid, hindi nga makuha-kuha na H2 ang kanyang link dito nga sa MPL. Dahil syempre alam naman talaga natin kapatid na kailangan niyang respetuhin ang link nito ngang ni H2O sa mga nakalipas na season. Pero sana ay mapalawak din ni H2 ang kanyang hero pool na isa nga yun sa problema noon pa yan noong NXP pa lamang sila kapatid, na kung saan kapag hindi nga nakagamit ng link itong si H2 abay wala na nga itong nagagawa na maayos sa kanyang kupunan. Sa madaling salita kapatid, kinakailangan mapalawak na nga ni H2 ang kanyang hero pool nang sa gayon ay hindi lang siya dumepende dito nga kay Ling. Dahil kung titignan kapatid, sa MDL niya pwedeng gawin yung pagpapractice niya ng iba't ibang hero pagdating nga sa Assassins. Nakita rin natin kapatid yung naging performance nitong ni H2 noong nakalaban nga nila itong AP Bren dito nga sa show match sa isang cellphone brand na kung saan binalagbag nga nila H2O itong kupunan ng AP Bren na may wise pang kasama. Well, nagawa lamang nila H2 ang bagay na yan dahil syempre nagkaroon nga ng pabor dito sa kupunan nila H2 na all-star dahil hindi nga pwedeng gumalaw itong kupunan ng AP Bren sa loob nga ng first 1 minute. Pagkatapos nga ay doon lamang sila nakagalaw na kung saan na-invade na nga kaagad sila nila H2 sa pagkakataon na yon. At dito nga kapatid ay nag-snowball na itong sila H2 hanggang makakuha nga sila ng panalo sa pagkakataon na yon. Maganda ang ipinakita ni H2 kapatid, gumamit din siya ng assassin dyan. Pero mamimiss nga natin itong si H2 lalo na't sa susunod na season ay sa MDL lamang muna maglalaro itong si H2 hanggang ini-improve niya pa nga ang kanyang sarili. Tandaan natin na ang mga players sa MDL ay posible ngang umakyat dito nga sa MPL. Kaya naman kinakailangan talagang magpasikat o magpakitang gilas nga itong si H2 nang sa gayon ay makabalik nga siya dito sa MPL lineup ng Smart Omega na talaga nga namang usual na ginagawa ng Smart Omega sa mga nakalipas na season. Sa dalawang nakalipas na season kasi kapatid, halos nagbabalasa talaga itong ang mga coaches ng Smart Omega pero hindi nga nila makuha-kuha ang tamang timpla dahilan kung bakit nauulat sila pagsapit ng playoffs. Sila ang tinaguri ang lason pero pagsapit ng playoffs sila ang nalalason. Kaya sobrang nakakahinayang din talaga itong ang si H2 kapatid na kung saan deserve naman ni H2 ang MPL. Pero since humina na nga talaga ang kanyang laruan, kinakailangan niya mag-improve dito sa MDL. At kung sakaling hindi nga mag-i-improve itong si H2, baka diyan na nga matapos ang karera nitong ni H2 dito nga sa paglalaro sa MPL o di kaya'y MDL at kalaunay wala na ngang kumuha sa kanyang kupunan para nga dito. Sa tingin ko kapatid, malaki at mahaba-haba nga ang hahabulin ni H2 pero sa tamang pagsusumikap nga kapatid ay makakabalik yang si H2. Ang kailangan niya ay mag-focus ulit dito nga sa paglalaro ng MLBB. Ngayon kasi kapatid ay marami na ngang priority itong si H2. Bukod nga rito ay hindi pa rin okay ang kanyang puso lalo net kakabreak lamang nila ni Mika na kung saan si Mika nga ang dahilan kung bakit nanghina nga itong si H2 sa kanyang paglalaro dahil ang naging focus na nga ni H2 ay itong si Mika sa mga oras na kailangan ngang magbatak nitong ni H2 pero kaya yan.
Lalo na't kung gagawin nga ni H2 yung ginawa niya noon bago sila pumasok dito nga sa NXP, na kung saan nasabihan pa nga ni Boss Dogs itong si H2 na hindi nga ito malakas at kinakailangan nga nito na magbatak o di kaya'y umuwi na lamang dito nga sa kanilang tahanan. Pero ang pinili nga ni H2 kapatid ay magbabatak siya at pinatunayan niya nga dito kay Boss Dogs na deserve niya ang kanyang slot noon dito nga sa NXP Solid. Kung titingnan natin kapatid kung sino nga ba ang mahusay between Sekis at H2, abay si Sekis nga ang nangunguna ngayon sa mga jungler. Kumbaga sa lakas nga ni Sekis ngayon, sobrang layo talaga na nga habulin nitong ni H2 para nga makabalik siya sa kanyang prime dito nga sa MPL at kalaunay umabot na rin sa mga international tournament ng MLBB na kagaya nga ng nakuha ng kanyang mga kakampi na sila Renny J at eto ngang si Yawi. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat!